Naranasan mo na bang sumunod sa Diyos na siguradong sigurado ka na sa direksyon na nais niya para sa iyo? Pero hindi mo maintindihan kung bakit ka dun dinadala. May mga pagkakataon na nauunawaan mo kung ano at kung saan ang direksyon, pero hindi mo mawari kung bakit. Mahalagang tandaan na hindi lamang nakatuon ng Diyos sa nais niyang ipagawa para sa atin. Kadalasan sa likod ng isang utos ng Diyos ay ang mataas na plano na hindi natin madaling makita. Kadalasan din kaya nahihirapan tayong unawain ang gustong mangyari ng Diyos ay dahil nakatuon lang tayo dun sa ano ba ang dapat nating gawin. Tapos kapag ginagawa naman natin, hindi na natin maintindihan kung bakit parang may iba pang gustong mangyari ang Diyos. Ang sagot dyan ay ito, hindi lang yung pinapagawa ng Diyos ang mahalaga sa Kanya, kundi ang paghubog sa ating pagkatao. Sa bawat pagsunod ay kalakip dapat ang pagbabago at paglago. Kaya minsan, simple at madali lang naman sana ang gagawin, pero tila humihirap. Kasi kahit akala natin na tapos na ang gagawin, hindi pa siya tapos sa paghubog sa pagkatao natin. Merong karanasan sa lumang tipan kung saan ang bayan ng Israel ay hinango ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto sa pangunguna ni Moises. Bahagi ito ng isang malawak na kasaysayan ng katapatan ng Diyos. Mula sa katayuan bilang alipin ay naisto pa rin ng Diyos ang kanyang binitawang salita na dadalhin sila sa lupang pangako. Sino nga ba naman ang ayaw mahango sa pagkaalipin at malipat sa isang lupang sagana na kung saan sila magkakaroon ng kalayaan? Hindi na kailangan pag-isipan kapag tinanong, di ba? Pero mahalagang tandaan na hindi lamang sila gustong dalhin ng Diyos sa lugar ng kalayaan at pagpapala, nais din ng Diyos na sila ay palaguin sa kanilang pananampalataya. Ang pangyayari ay hindi lamang nakasentro sa paghango ng Diyos sa mga Israelita, kundi sa mas malawak na plano ng Diyos na lalampas pa sa henerasyon ng mga tao noong panahong iyon. Ang sabi sa Exodus 14:31, nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Ehipsyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at siya'y pinagtiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. Ilang bagay ang dapat maunawaan. Una, hindi lang mahalaga sa Diyos ang iyong patutunguhan, mahalaga sa Kanya ang iyong pananampalataya. Pangalawa, ang paglalakbay ay bahagi ng preparasyon ng Diyos. Sa iyong buhay, hindi lang mahalaga na malampasan mo ang isang pagsubok. Importante din na makita mo ang paghubog ng Diyos sa iyong pagkatao habang ikaw ay sinusubok. Pangatlo, bahagi ng proseso ng paglago ay ang makilala ang Diyos na hindi lang sa pamamagitan ng Kanyang pinahayag, kundi maging sa Kanyang ipinaparanas. Pang-apat, pinapakita ng Diyos ang Kanyang kasapatan, na siya lamang ang dapat pagkatiwalaan. Totoo na kadalasan sa pagsunod sa Diyos ay maraming hindi maintindihan. Subalit dapat tandaan na ang Diyos ay talagang karapat-dapat pagtiwalaan. Laging tandaan na may layunin ng Diyos na kadalasan ay hindi natin maintindihan, pero ito ay palaging para sa ating kabutihan. Kaya, asa ka pa ha?